Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Magbabalik ang Health Check Plus kasama pa rin si Dr. Renato G. Joseph. Marami na din tayo natanggap ng mga katanungan mula sa mga health checkers natin, kaya pipilitin po nating masagot ang inyong mga pinadalang tanong para sagutin ng ating eksperto. So, simulan na po natin, Dr. Renato, isang tanong po ng ating health checker. Sabi po niya, only 30% of a man's overall health is determined by genetics daw, and 70% is controllable through lifestyle. Bigyan niyo po nga ito ng linaw, Dr. Renato, para sa ating mga health checkers na nakasubaybay sa atin ngayon. Mukhang itong audience natin na nag-raise ng question, nagbabasa talaga ng updated and reliable source of information. Commendable yung kanyang statistics, 30%, tapos 70% is controllable through lifestyle. I agree with that. Okay? Ang genetics po play about 30% roughly, maging cancer, diabetes, or high blood. Depende of course kung isang parent lang or both parents, etc. etc. So may range yung 30% na through genetics. But more or less, tama din siya nung sinabi niya 70% can be controlled through lifestyle habits. Okay? Yes, huwag na po tayo lumayo, and it's not about tinatayo ko yung binibitbit ko yung bangko, Teacher Ellie. Would you believe at 61 years old, ako ang tatay ko namatay ng heart attack at diabetes. Ang nanay ko medyo healthy, namatay lang sa old age 3 years ago. Alright? But yung father ko talaga, diabetes and the heart attack yan. Okay? So given that, ako, with God's grace, hindi po ako naggagamot ng whatever. I do not have any maintenance because I do what I preach. Healthy lifestyle, pagkain, gulay dito, gulay doon, isda lang yan, seldom do I eat processed foods, nag-exercise every day, ang stress very manageable, especially that the Lord is with me. And I think ang mission ni Lord, bakit niya ako binigyan ng second life after the COVID, ay meron palaga siyang pinapagawa sa akin. And I'm positive with his help, baka maabot pa ako ng 100 years Okay, and so happy at serving people just like what I'm doing now. So tama siya ng 70% kasi 70% po yan, alright? On the premise that it will become very effective kung po susundan natin ito ng advokasya. Alright? Kasi nabanggit ko kanina sa introduction, by way of information, tulad ng ginagawa ng health check, nalalaman nila ang tama nilang gagawin. Okay? Akong survey ko talaga, it's about ignorance Alright? Ang second dyan, ang tao, normally or usually, ay kulang talaga sila sa personal discipline. Okay? Wala sa disiplina, alam nila, pero bawal. Pero hindi ako nag-give up yan. Bakit, Teacher Ellie? And that's why I'm including spirituality. Because through spirituality, kung sino man yung pinapaniwalaan nila, and I'm referring to, for me, God will make ways again for that person to practice kung ano ang alam niya na tinuturo natin. See? So tama yan, 30% and 70%. Sabi, nakaka-amaze po yung na-share niyo sa amin, Dr. Renato, na at 61, wala pa kayong mga maintenance medications na tinitik. So, nabanggit sa atin ni Dr. Renato yung kanyang, sabihin ba natin to, Doc, na secret. Hindi masyadong secret. Yung secret lang natin yan, Huwag mo pagsabi sa iba. Kasi lifestyle talaga, napakalaki pala talaga ng kanyang effect ng 70% na controllable. So, very interesting po yan sa ating mga health checkers. Dr. Renato, marami po tayong katanungan dito. Sa ating social media platform, Dr. Renato, medyo nalilito siya kapag sinasabing health and wellness. Pakibigyang linaw daw po ang pagkakaiba ng health and wellness. Okay. Sige. As you were speaking just now, Teacher Ellie, it crossed my mind na parang may na-miss out ako na to strengthen my explanation with examples. Ito, example lang natin sa differentiation ng health and wellness. Okay. Ang health and wellness, kadalasan interchangeable siya,
kung hindi man talaga sila eksperto, minsan nalilito sila. Ano ba talagang health, anong wellness? Sa survey siguro ko ng companies, even HR people would not know the difference. Ito na. Ang wellness po is okay, baliktad, no? Ang health is the goal. Ang wellness is the process of how to get there to the goal. Alright? So therefore, okay, pero ang tanong siguro, saan tayo manggagaling muna? Wellness ba o health? Okay, that's a very valid issue raised by people. Ang atin po umpisan talaga is a basic or fundamental health status. Okay? And normally, it starts with the physical health. Physical health. Okay? Kasi, yun ang kanakagisnan natin eh. You have to be healthy, moving and about, you're productive with the physical health. Very traditional or conservative concept yan. Ngayon, alam niyo naman, maisip din ito mga ating mga researchers on social sciences, including the science itself. They thought of how to get to the optimum level of health. Example, ang optimum level of health is to be successful and happy person in this world. So, hindi ba? Malaking-malaki siyang goal, health goal yan. And how to get there would be the wellness components. Ito yung 8 components na or 8 dimensions na binanggit ko. Anong gagawin natin sa physical wellness? Physical wellness would include anong kinakain natin, anong klaseng exercise ang ginagawa natin, gaano kadalas tayo nag-exercise, ano ang mga healthy lifestyles na ginagawa natin at ina-avoid natin yung mga bad habits like smoking, excessive alcohol drinking, o hindi natin namamanage ang stress. So that consists more or less the physical health. Alam natin pati, ano bang normal ng sugar? Ano bang normal blood pressure? So these are fundamentals regarding physical health. Ngayon, pagpunta naman sa psychosocial health at kasama kanina yung diniscuss natin, sexual health, including social health and emotional health, titingnan natin how far could we relate with other people, having in mind that we are totally resolved with understanding ourselves who we are. Alright? Psychologically, well ka. So therefore, you can have now the authority to teach people to model it out what it takes to be a psychologically well person. Okay, so iba pang dimensions, ipapasok natin yan tulad ng sinabi ko kanina. Okay? So, ang lifestyle kasi, ang mga lifestyle habits kasi, people need to understand this. Kasi tulad nito, Teacher Ali, ang dami-dami mga bagong trends ngayon. For example, alam ba natin, and I think this is being reinforced, no? Hindi lamang sugar ang nakakasama sa atin. Okay? Not only the rice and all the other food items is also bad if taken excessively because the insulin, which is an important hormone that responds to high carbohydrate intake, has also effects on the other food items that we take in. Okay? Ngayon, pagka excessive ang food intake natin, tataba tayo, maging obese tayo, maging mataas ang sugar natin sa blood, this could be a precursor leading to cancer development. See? So ito yung sinasabi ko kanina na interrelated ang dimensions ng health. Physical man yan or other aspects ay related siya. Okay? And lalo na, ano ulit? Ang mga uncontrollables is spirituality ang kasagutan diyan. Okay? So health and wellness, interchangeable siya though. But health in general talks about the goal and wellness is the process on how to achieve the health goal that has been identified. Okay? Yun po pala yung pagkakaiba, no? Kasi usually, nag-i-interchange nga ito, no? Na nagiging isa yung kanilang meaning. Pero maganda na itanong ng ating health checker, no? Kung ano yung pinagkaiba nga nung dalawa. So maganda na yung health ay yung goal at yung wellness ay yung proseso on how to get there. Doc Renato, alam nyo maganda na nabanggit nyo rin po na interrelated yung mga dimensions na nabanggit ninyo kanina. Kasi meron po tayong isang health checker din dito na ang katanungan niya ay tungkol dito. Sabi po niya ay hindi po maiiwasan na kalakip ng health at wellness ang overall factors at impact tulad ng epekto ng mga nabanggit po ninyong mga dimensions, no? So,
lalong-lalo na po sa ating mga kalalakihan. So ano po yung mga pwede ninyong ma-advise para po sa kanila tungkol po dito sa pagiging holistic sa kanilang take care ng kanilang health and wellness? Okay. I-reiterate ko talaga kasi napaka-importante ito, no? Ang advice ko sa kalalakihan ay come out of the shell, have the courage, huwag itago kung ano yung naramdaman sa katawan, share it with anybody that you are near or close with, or kung hindi mo magawa yan, and or pumunta na sa doktor para mapakonsulta. Okay? Huwag itago ang unang mga sintomas na nararamdaman. Okay? Pumunta sa doktor para, again, reiterate kung sinabi natin, early diagnosis is the secret to have the disease totally cured. Ang dami pong sakit na lifestyle diseases na pwede talaga makontrol if not totally cured. Even cancer. An early stage of cancer, kung stage 1 lang yan, madali po siyang i-cure. Okay, and talking about prostate cancer, by the way, it's even important to say this. You know what's good about prostate cancer, so to speak, is the fact that ang prostate cancer is very slowly progressing cancer. Okay? In fact, ang daming namamatay na senior, hindi po dahil may prostate cancer sila, namamatay sila rather of diabetes or hypertension, okay, heart attack or stroke. Yun po ang good news about prostate cancer. But nevertheless, early diagnosis pa rin sa prostate cancer. Go to your doctor. Kung kailangan kayo mag-undergo what we call the prostate-specific antigen test para ma-determine kung ano na ang level, because that could also be a factor to consider by the doctor kung meron siyang cancer of the prostate gland. Okay? Ganun din po ang lung cancer. At progressive po yun, ano? It starts with the medical history, health history, personal exposure ng pasyente para in the end, ma-diagnose siya early enough para magawa ng karampatang cure. Okay? Ang colorectal din po. Ang colorectal cancer starts with a simple mass like we call polyp. Okay? That's why ang recommendation sa ngayon, when a man reaches 45 to 50, magpa-endoscopy na po. Pasilip na yung bituka para at an early stage of a polyp stage, madali lang po siyang gamutin, actually, total cure. Rather than have it in an advanced stage na, yan na, magkokolostomy na, mag-operahan na, ang worst, hindi lang makontento sa magtanggal ng tumor, magpuputol na ng bituka, maggagawa na ng chemotherapy plus radiotherapy, etc., etc. So in other words, early diagnosis is the secret to a total or a resolution of a medical condition among men. Okay? Generally, pero applicable din sa women. Alam niyo po, Doc Renato, nagre-resonate talaga yan sa marami nating mga health checkers na kalalakihan. Kasi nabanggit nga ninyo kanina, no, na usually dahil sa ating kultura, sa stereotype, no, na tinatago yung mga nararamdaman. So sa ating mga health checkers po dyan, huwag nyo na po yung itago, i-share na po o kaya magpakonsulta. At nabanggit din po ni Doc Renato sa atin, no, yung mga iba't ibang ways on how to prevent yung mga top 3 na identified na cancer sa ating mga kalalakihan, yung lung cancer, colorectal cancer, at prostate cancer. So maganda po na early diagnosis talaga para laban po dito sa mga sakit na ito, katulad ng mga cancers. No, Doc? Yes, Teacher Ellie. Basta, yun na nga. Gagatuloy lang natin itong ating advocacy with the help of your program para all the more that people will learn and they will develop the self-care attitude. Okay? Empowering them by us giving the information. At hindi lang information na binibigay natin, validated, accurate, hindi po basta kung ano lang maisip ng isang yung vlogger, kung ano masasabi niya, hindi naman siya doktor, hindi naman siya basta mag-share lang siya kung ano nabasa niya sa balot ng isang mani na nabili niya sa palengke, no? So I hope that practice, I'm just dramatizing the scenario, na maalisin na natin yung mga fake information, fake news about health and wellness concerns of people, especially men.
Yan. Masayang-masaya po kami dito sa Health Check Plus, no? Lalong-lalo na sa pag-share ng ating mga experts tulad po ninyo, Doc Renato. So ito po, actually yung susunod po na tanong ay talagang kino-consider na tabu o hindi po usually napapag-usapan. Pero nababanggit niyo po ito po ulit-ulit kanina, no, na parte ng ating psychosocial wellness, yung kanilang sexual na wellness din, no? So, sabi po nila mahalaga daw talaga ito sa ating mga kalalakihan. May mga pagkakataon, Doc, na naapektuhan daw ang kanyang ang kanyang pagkakaroon ng issue na ito tulad ng erectile dysfunction o ED. Meron po ba kayong mga payo para po sa ating health checker na meron pong ganito? Okay, erectile dysfunction, multifactorial po yan, Teacher Eli, no ha? Kasi alam natin, the erection of a male individual is primarily brought about by the level of hormones, okay, which we call testosterone. Kung sa pababae may estrogen sila, sa lalakihan may testosterone. And this is the fact that at 40 years or even years before, a little number of years before, ang testosterone level po na isang kalalakihan ay starting to decrease na. Okay? This is quite interesting kasi kung compare lali natin sa phenomenon called menopause among women, at 50 ang average age ng kababaihan and it stays there. 48, 49, 50, 51, 52. Pero sa kalalakihan at 40 pa yan, gradual yan. Gradual yan until pag na-reach sila yung mga 60s, halos wala na ibubuga si Manoy because of mababa ng testosterone level. And I really am positive that senior are listening to our program could relate this 100%. Okay, gusto pa nila pero wala na ibubuga. Okay, and that's reality. And this is also one of the factors why couples, or usually the counterpart, do not understand. Kaya salamat ulit kasi naintindihan na nila, and then by this, naintindihan nila yung partner nilang lalaki na ganun pala. Okay, ganun pala. And ganun din, kasi ang testosterone is hindi lamang sa sexual activity yan. Even the energy of the person in his social activities are affected. Alam niyo ba yan? Kaya ang lalaki na bata pa, makita mo yan, very energetic, hindi napapagod. And primarily because of testosterone, is also build up the muscles and the other parts of the musculoskeletal system. Kaya napaka-alert ng mga batang lalaki, no? So, pagka nakikita ko nga, sabi ko na, hindi na bale, okay lang naman. Ganun talaga gusto ni Lord. Ganun naman lahat na tao dyan, dadating sa stage na ito. So therefore, for people, younger men who are listening, make the best of who you are, what you are, prevent all the diseases, and talking about erectile dysfunction, hypertension na naman ang culprit pwede. Ang diabetes, ganun din po. It could cause erectile dysfunction. And another factor would be, of course, psychological aspect of it. May mga trauma yan during their childhood that has an impact on their sexual activity, including erection. Okay? So ano na naman ulit? Pagka may erectile dysfunction, okay, siguro baka we might miss the point. No? Ano ba ang erectile dysfunction? This is ranging from the condition of the male organ, the penis, na hindi mag-i-erect or na kaka-erect pero hindi makasustain ng erection. Okay, so mga factors na binanggit ko would contribute to that. So ano ang gagawin natin? Very moment that any male would observe that in himself, punta ka agad sa doktor para makita kung anong root cause ng erectile dysfunction. Kasi madami na naman, kaukulang gamot yan. Depende sa root cause ng erectile dysfunction. Right? Reiterate. Early diagnosis is the secret to this cure for this particular problem. Kasi kung hindi natin masolve ang sexual wellness, kung hindi ma-resolve ang sexual wellness, hindi happy ang couple, ang wife niya, etc. At ma-redound dyan sa environment. See? Interrelated na naman. Nagiging vicious cycle ang problema. Oo nga po, Doc Renato. Talagang maganda na napaalalahanan tayo ni Doc Renato, no? And I think this would be a very good motivator para sa ating mga kalalakihang health checkers, no? Magpatingin at alagaan ang ating mga sarili para hindi magkaroon ng hypertension, diabetes. Yan po na pwedeng makaapekto ng ating sexual wellness at pati na rin yung syempre, no, huwag nang mahiyang magpatingin talaga kasi mas madali itong ma-address kapag
nabanggit nga ni Doc Renato sa atin, early diagnosis and detection talaga. So, Doc Renato, nabanggit niyo po ito kanina, yung nakumpara niyo po na menopause sa ating kababaihan naman. So, meron po kasing isang tanong dito tungkol naman sa andropause daw po. Ito po ba yung katumbas na menopause sa ating mga kalalakihan, Doc? Hanggang ngayon, hindi pa ma-confirm talaga yung tamang terminology sa andropause. Ang menopause, yes, it's really well documented, of course, well studied. Bakit? Punta muna tayo sa menopause. No? Ang menopause kasi is dependent on the eggs that the woman has and more or less constant yan. I would confess, nakalimutan ko ng theories about OB-GYN, no? Ilang bang eggs talaga ng babae yan. But the truth to the matter is, kung early ang onset ng menstruation ng babae, say at 12 years old or even at 10 years old, mayroon ng nagdadalaga na nagkakaroon na ng menarche, we call that, first menstruation. Kung earlier siya nag-start na menstruation, early din siya mag-menopause because kung naubos na yung eggs niya, alright, wala na siyang menstruation or wala na siyang menstrual cycle. Ang andropause, on the other hand, is dependent on the testosterone. Wala tayong itlog dito na pinag-uusapan. Okay? It's about the hormone. Ang binanggit ko kanina, at age 40, the estrogen starts to decrease na. Pero it is not quantifiable, not unlike the number of eggs in a woman. See? Pero just the same, may mga symptoms po na similar ang andropause sa menopause. Okay? Nandun po, ang dami-dami mga psychological symptoms ang andropause. Magkalitin yung lalaki, tapos hindi rin siya maganda yung interaction niya sa paligid niya. I think it's also included, if I'm not mistaken, may mga tao na nag-andropause na nag-iinit yung katawan nila na parang menopause din. Kasi may imbalance din naman kasi ng mga hormones, not only testosterone or other hormones are also affected. Okay, tapos siyempre ang unique sa lalaki, ang erectile dysfunction is very possible pagka nag-andropause. Siyempre wala namang penis yung babae, kaya walang gano'n, no? So ang corresponding sexual organs are affected in a manner just what women experience during menopause. So anong tanong natin, meron bang gamot yan? Yes, may gamot po. Ang andropause, meron mga testosterone injectables ngayon, may mga tablets, but I'm not so sure. Ang pagkakaalam ko po, I think FDA is reviewing the safety and the efficacy in our own population among Filipinos. Pero alam ko din, I know for a fact, some clients of mine are bringing from abroad yung mga regimen na ito. Testosterone that comes in different forms, injectable pills, meron mga chewable tablet etc. Para ma-replace yung level of testosterone. Kaya lang po sa mga nakikinig dyan, baka naman regaluhan kayo ng testosterone or whatever. Be careful, consult your doctor because may contraindications din ng testosterone. Remember that it's a hormone. So yung mga tao na may predisposition sa cancer development, usually we weigh such benefits versus the risk. Yan po mga health checkers, no? Tulad nung nabanggit ni Doc Renato, kailangan kapag nagtitake po tayo ng mga ganito, kasi yung testosterone ay pwede nating i-regard din siya as gamot, no? Dapat may approval ng ating mga doktor. Ayan. So, Doc Renato, balikan ko lang po ng konti, no? Kasi nababanggit, no? Liban po sa problema ng ED, kasi I'm sure curious din po yung ilang mga kababaihan natin dyan, no? Para mas maintindihan pa talaga natin ang ating mga kalalakihang health checkers. Ano po ba ang importansya ng sexual prowess ng ating kalalakihan sa kabuuang health and wellness nila? Ito po ay hindi gaano kasing napapag-usapan, Doc. So I'm sure curious din talaga ang ating mga health checkers tungkol dito. Okay, ito yung masasabi ko dyan na Teacher Ellie, no ha? I don't think I'm biased in saying this, pero when it comes to sexual relations with the partner, masasabi ko mas makontrol ng lalaking sitwasyon. Okay, kasi I am saying this on the premise that in our Filipino culture, the females or partners ay medyo submissive din sila.
Kung anong gusto ng kalalakihan, they tend to submit to whatever. So ang example ko kanina, ang lalaki na 24/7 makulit, gusto mag-sex, pero yung babae ay hindi nag-ovulate, so walang gana. Okay? And this phenomenon is substantiated by what? By an interesting data which says that during sexual activity of the couple, 95% of ng kalalakihan, they reach their climax to the max. Ang peak na nararating nila talaga yan, kasukdulan, for lack of better term, no? So in vernacular. Pero ang babae, and I'm so saddened about it, only 30 to 35% lamang ang nakaka-reach ng tugatog ng kaligayahan nila during the sexual activity. But they also feel happy about it kasi the fact that they make their male partner happy, okay na rin sa kanila yan. Okay, so nag-research ako dyan, Teacher Ellie, sa ibang kultura. Westernized culture, hindi gumagana yan. Hindi gumagana. Ang mga puti, mga babae, talagang they would assert their effort. Why do you leave me? You are so selfish to satisfy just yourself, etc., etc. So iba, hope this culture of us and that particular aspect will not change. Tapos isa pa, example to substantiate what you are asking me of, no? Ito simple lang po. Kahit sabihin na natin ang girlfriend ng isang lalaki nga ay nasa ovulation period, tapos incidentally, this is hypothetical, incidentally hindi maganda ang upbringing ng kanyang girlfriend. Okay? Ngayon, in contrast, ang lalaki ay maganda ang family upbringing, maganda ang values. So, contrast sila. So, in that particular scenario, and I asked many people, I asked my mga kasamahan ko, mga kalalakihan, and of course, may silent survey ako, no, back of my mind. Depende sa values, no. Halimbawa, ang babaeng girlfriend niya na ganun ang background, naghubad sa harap niya. Pero yung lalaki, very pure, very, very, very strong ang values niya. Control pa rin dapat ng lalaki yan. Kasi alam ko, eto, psychology, ang babae mag-aantay lang yan. Mag-aantay lang yan at that particular instance, full control ang lalaki. Okay? Full control ng babae. So that is what I'm telling you. Overall, sabi naman, pinaliwanag natin for the past mag-isang oras na yata tayo, lamang talaga ang babae. That's coming from my heart and from my mental processes. Mas superior ang babae. Kaya lang, ginawa tayo ng Panginoon para mag-complement sa bawat isa. Kung anong pagkukulang ng isa, nandyan usa para ipunuan niya ang pagkukulang. God is so great, really. Alam niyo po, Doc Renato, I'm sure marami pong nakikinig at nanonood sa atin ang iniisip na sa mundo natin ngayon, no, marami na rin nag-evolve at progressive ang kanilang thinking, no? Pero hindi natin maakakaila na itong napapag-usapan natin ngayon ay maraming factors na kailangang i-consider at yung mga nabanggit po ninyo, no, yung mga biological at malaking parte din yung Filipino culture at upbringing and values kapag pinag-uusapan ng mga bagay tulad ng sexual wellness, no? Doc Renato, napakadami po nating napag-usapan ngayong linggo dito sa Health Check Plus. I'm sure marami pong gabay at tulong para sa ating mga health checkers, no? Ang hatid ng ating guest expert. So, Doc, paano po ba kayo makakontak? Lalo na at siguradong marami ang ating mga health checkers na gustong makapag-consulta sa inyo. Madali lang po. You can course primarily sa mga audience natin po. You can force your whatever you wish to convey through Health Check Plus. So you just email them or send a message to the Facebook, whatever comments you have regarding this session of ours para to get in touch with me. Okay, kasi alam nyo na, at least ang Health Check Plus is there to screen yung mga participants' feedback rather than me responding to you directly. Alam niyo na, marami mga scammers dyan. Hindi natin alam kung ano talagang pakay nila or agenda nila in communicating, no? So, sa pamamagitan ng ito, at least we already started we touch base with each other already sa pamamagitan ng session tong hapon na ito. So, yun po, Teacher Ellie. Thank you for asking me that. How do they access with me in terms of getting in touch with them?
Masayang-masaya po kami dito sa Health Check Plus, Doc Renato, bilang maging tulay sa ating mga health checkers papunta po sa inyo, lalong-lalo na kung may karagdagan po silang mga gustong ikonsulta. Yan, Doc Renato, napakabilis talaga ng ating oras, pero sana po ay muli namin kayong maimbitihan dito sa ating programa. So bisitahin po ninyo ulit kami dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. So, bago po natin isara ang ating panayam, ano po ang inyong huling mensahe para po sa ating mga kababayan tungkol sa men's health and wellness? Okay, Teacher Ellie, I thank you again from the bottom of my heart, and I thank God for having me here. Because of you, everybody, I think, benefits from our talk. It's just so short a discussion, but I know that it's very substantial. In fact, impactful to their own lives. Personal at that, yung mga kalalakihan na po. Dalawang items lang po ang gusto kong ipaminsahe sa summary. Number one po, how I wish may magagawa pa tayo doon sa this is something sensitive and political at that, yung divorce law natin na upcoming. How I wish mapapatuloy tayo sa pag-educate ng tao for the couple to understand each other. Wag lang po dapat humantong sa hiwalayan. Yung konting pag-aaway lang, hiwalayan na kagad ang isipin. Remember this, and this is my number 2 item. Ang pag-trial po sa married couple, pagsusubok lang po yan. Wag po tayo basta mapagpaano ng emotions na maghiwalay na yung pinagbukod ng Diyos sa atin. And the number 2 item is lahat po ng mga bagay na ito, yung 7 dimensions na binanggit po natin, everything is possible in the presence of God or God with us. Wala pong imposible yan. So when we talk with spirituality, nandun po yung full trust natin, faith sa ating Panginoong Ama. So with that, Teacher Ale, again, my honor for being here and thank God for having me here too. Magandang hapon po sa mga health checkers. Magandang araw. Maraming salamat po muli, Dr. Renato G. Joseph. Samahan niyo po muli kami sa susunod na linggo dito sa Health Check Plus. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Sa tulong po ninyo, running to 4,000 subscribers na po tayo. Konting share na lang mga health checkers at tiyak na abot na tayo sa 10,000 subscribers bago magtapos ang 2024. Maaari ninyong balik-balikang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker!